Tanghalian po, bigay ng Diyos. Yan. Kanin, pansit. Ano po? Bigay ng Panginoon Diyos sa akin yan. Ano po? Nanonood po ako ng programa ng The Truth. Bisya po si Nando Quilao. The Mark of the End Time. Ano po? Yan. Habang kumakain, nanonood po ako. Kumakain ako ng pagkain. Literal. Kumakain din po ako ng spiritual food. Ano po? Amen. Amen. Lalakas ako po yung volume, ano? At patuloy din namin na maakay ang ibang mga Ayan, ano po? kaluluwa na Kahit po tayo. nangangailangan ng iyong pagliligtas. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayon, the marks of the end time. Ang atin munang aalamin, talaga bang mayroong end time sa banal na kasulatan? Ito ay naging katanungan ng mga alagad ng kasama pa nila ang ating Panginoong Hesukristo. Mababasa natin sa Matthew sa chapter 24. At babasahin natin ang verse 1 at hanggang dito sa verse 3. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Dadapot siya'y sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo at nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagkisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Sa mga talatang ating binasa ay maliwanag na ang mga alagad ay naghahanap ng tanda ng kanyang pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Ngayon, ano nga ba yung mga tanda ng pagdating ng wakas? Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagsabi ng huwag niyong isipin yan dahil wala naman yan. Walang katapusan ng sanglibutan. May mga relihiyon kasi na sabi nila, there's no such end time or end of the world. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay tanungin ng kanyang mga alagad, ay nagpakita siya agad ng mga palatandaan. At itong mga ipinakita ng ating Panginoon ay may tuturing na ito ay yung mga minor signs ang kanyang mga binanggit. Kagaya niyan na magkakaroon ng digma ayon dito sa talatang ito, sa chapter na ito. At saka ito nga pala, Matthew 24, chapter 24 ay sinasabing isa sa second coming chapters. Sapagkat sa Bible, may tinatawag na second coming chapters. Ang Matthew chapter 24, ang Mark chapter 13, ang Luke chapter 21 ay mga tinatawag na mga second coming chapters. At mayroon pang iba. Ngayon, ayon sa ating Panginoong Hesukristo, nung sila magsipagtanong,
Ano ba ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Agad sinabi ng ating Panginoon, sapagkat marami makisiparito sa aking pangalan na mga agsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dadapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at dilindol sa iba't ibang dako. Dadapwat ang mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kaya makikita natin na ang Panginoon agad ay nagpakita ng mga tanda na yan ay pagdating na, dumarating na ang katapusan ng sanglibutan. Ngayon, nakita natin ang sinabi ng ating Panginoon na there will be wars and rumors of wars. At sabi pa rin niya magkakalindol sa iba't ibang mga dako. At mayroon ding mga makisipagsabi, ako ang Kristo. Yan ay nakikita na natin sa ating kapanahunan. Kagutom mangyayari. At yan ay pasimula ng kahirapan. Kaya makikita natin na ang Panginoon ay nagpakita ng iba't ibang mga tanda. Yan naman ang tinatawag ng Apostol Pablo sa 2 Timothy sa chapter 3 na perilous time or dangerous time. Kaya maging sa lipunan, ang tao'y magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Maibigin sa salapi, mapagtungayaw. Kaya walang katutubong pag-ibig. Yan ay mga sinasabi na mga tanda ng dumarating na nga ang wakas o ang katapusan ng sanglibutan. At sa pagkakataong ito, ay gusto kong bigyan kayo ng mga maituturing na major signs of the end time. Ang una ay yung tinatawag na restoration of Israel as a nation. Sapagkat ayon sa kasaysayan ay ang Israel ay yan ay nagsipangalat. At makikita natin yan sa pamamagitan ng parable na sinabi ng Panginoon sa Matthew 24:32. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Kaya't makikita natin na nung ito'y salitain ng ating Panginoon, sila ay naroon pa sa kanilang sariling bayan. Although sila ay under the rule of Roman Empire. At kailan natupad ito? Nang sila ay nagsipangalat noong 70 AD. Yan nga, sinasabing na merong mga 1.1 million Jews ang pinatay, babae, lalaki, pati ang mga bata, ayon sa history. Ngayon, ngunit alalahanin natin na ang sabi ng ating Panginoon ay mananariwa ang mga sanga, susupling ang mga dahon. Yan naman ay kumakatawan sa
restoration ng Israel as a nation. Kaya dyan sa makikita natin na sila'y tinangisan ng ating Panginoong Hesukristo eh. Diyan sa Luke chapter 19, verse 43 and 44. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubing ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. At ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nung siya nangangaral, tinangisan niya ang Israel tungkol sa mangyayari sa kanya. Samantalang noon ang Panginoon kasalukuyan pang nangangaral. At yun nga, mayroon pang sariling bayan ang Israel. Ngunit yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila na mangyayari. Kaya ang sabi rito sa Luke 19:41, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Tinangisan ng ating Panginoon ang bayan sa mangyayari sa hinaharap. At yun nga ang nangyari. Sa ilalim ni General Titus, anak ni Vespasian, na later on ay naging emperor din, noong 70 AD, natupad sa kanila yung sinabi ng Panginoon na kagaya nga ng pangyayari sa puno nga ng igos na natuyo. Ngunit ayon sa salita ng Panginoon, sila'y makakapanumbalik dahil mananariwa ang puno ng igos. At ang Panginoon ay nasa pintuan na pagka yan ay makita niyong nangyari na sila ay nakapanumbalik. At pagkatapos ng 1,878 years na wala silang sariling bayan, walang silang sariling bansa, ang puno ng igos ay nanariwa. Yan ang restoration of Israel as a nation. At sinasabi sa Encyclopedia Britannica, Volume 6, page 423. After World War II, the United States, through its support behind a Zionist state, and the United Nations voted in 1947 to partition Palestine on May 14, 1948. The state of Israel was proclaimed. Kaya yung sinasabi ng Panginoon na pananariwa ng puno ng igos na siyang panunumbalik ng Israel. Imagine, Rome 70 AD, kailan sila nakapanumbalik? Ang proclamation, May 14, 1948. Kaya 1,878 years. Almost 1,100 years. Malapit-lapit na rin. Sa 2,000 taon, just imagine. Sila'y nakapanumbalik. Pag-iisipin mo parang imposible. Pero pagkat sinabi nga ng ating Panginoon, yan ang nangyari. Sila'y nakapanumbalik, nagkaroon ng repatriation, and they have been proclaimed as a nation. Alam nyo, mayroong mga iba nagtuturo ngayon ng ganyan. Dati naman, di sila nagtuturo niyan ng ganyang mga pahayag. Dahil ang paniniwala ng mga relihiyong yan, ang wakas doon ng sanglibutan yung taon ng pagkatatag ng relihiyon nila. Pero ngayon,
Binabanggit-banggit na nila yan, yung restoration of Israel as a nation. Summer. Pero sa totoo, ang katapusan ng sanglibutan sa kanila, yung World War First. May aklat tayo niyan. Wari bagay, nahihikayat na rin sila sa mga pagtuturo ng Fourth Watch. Ngayon, mga minamahal, nakikita natin yung unang tanda ay naganap. Yung major sign, yung restoration of Israel as a nation. At ang isa pang gusto kong banggitin sa inyo ay yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 14. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung Matthew chapter 24 ay isa sa tinatawag na second coming chapters. Puro second coming ang pinag-uusapan dyan. Ngayon, ano ba ang sabi dito sa Matthew 24:14? At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ano ang sabi ng Panginoon? Ipangangaral yung ebanghelyo, yung ipinangaral ni Kristo na ebanghelyo. Ipangangaral sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Hindi naman nangangahulugan na halimbawa, ang isang relihiyon ay lumaganap na nga. Ibig sabihin, katuparan na yon ng Matthew 24:14. In the first place, hindi naman tunay na ebanghelyo yung dala nila. Bakit? Sapagkat ang ebanghelyo ayon kay Pablo ay tungkol sa anak ng Diyos na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. O ito, basahin natin yan. Dito sa Roma 1:1 hanggang 3. Si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ano ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay tungkol sa pangako ng Diyos, tungkol sa kanyang anak ng Diyos na yung anak ng Diyos sa langit ay ipapanganak sa laman, pero pag ipanganak sa laman, sa binhi ni David. Kaya, si Jesus, ipinanganak sa binhi at sa lahi ni David. Amen. Ano yung pagtuturo ng ibang religion? Saan nagsimula ang anak ng Diyos? Nagmula kay Maria. Hindi na ebanghelyo yan. Ang ebanghelyo tungkol sa anak ng Diyos. Anak ng Diyos na naog dito sa lupa. Nagkatawan tao. Nang magkatawan tao sa binhi at sa lahi ni David. Amen. Kaya kung sinasabi nila, lumaganap na sila. Yung ebanghelyo, nilaganapan na nila. Maski pa sabihin nilang lumaganap na sila. Ang sinasabi sa Matthew 24:14, yung ebanghelyong itinuro ni Kristo, yung ebanghelyong itinuro ng mga apostol, na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Hindi pa siya nagkakatawan tao, may kalagayan na siya. Anak na siya ng Diyos sa langit. Nang manaog sa lupa, nagkatawan tao. Amen. Ngayon, dinaanan ko lang yan kasi baka isipin ng iba, ko mo lumaganap na sila, dumami na sila, natupad na yung Matthew 24:14 sa kanila. Hindi. Ang ebanghelyong papalaganapin, yung ebanghelyong itinuro ni Kristo, yung ebanghelyong iniaral ng mga apostol, si Jesus ang siyang Kristo. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos. Hindi naman yan ang turo nila. Kahit pa sila lumaganap, hindi yan ang ebanghelyo sinasabi. Ang ebanghelyong tunay, yung ipinangaral ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Amen. Ngayon, sa ating bang panahon,
ay natupad na yan ng Ebanghelyo ipapangaral sa buong sanglibutan. Yan ay natupad. Bakit? Sapagkat ang Ebanghelyong ating ipinapangaral na siyang ipinangaral ni Kristo at ng kanyang mga apostol ay hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lang sa Asian continent, kundi sa buong sanglibutan Amen. ay nakarating na ang Ebanghelyo. Si Jesus ang siyang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na nang magkatawan tao ay sa binhi at sa lahi ni David, na mayroon siyang unang kalagayan bago siya ipanganak sa laman. At lumaganap na sa buong sanglibutan. Kaya nga tayo sa biyaya ng Diyos, we are in the global platform of evangelism or evangelization. Salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na paglaganap ng Ebanghelyo sa iba't ibang continent ng mundo. Binigyan tayo ng Diyos ng Global Missionary Center na yung mga missionary maging sa foreign countries, in the foreign land, ay doon huhubugin, tuturuan ng mga makaapostol na aral. At yan, sa biyaya ng Diyos, ay nakatayo na dyan sa California. At patuloy pa, mayroon tayong Bible School sa Japan, sa Middle East. May Bible School tayo sa Canada. May Bible School tayo sa Amerika. At sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Mga minamahal, sabi ng Panginoon, ipapangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Papatotohanan, si Jesus ang siyang Kristo. Yan ang pangangaral ng unang mga apostol eh. Kahit basahin pa ang church history, there are three essential doctrines. The story of the Christian Church, page 19. First and foremost is the Messiahship of Jesus. Second is the resurrection of Jesus. And the third cardinal doctrine is the return of Jesus. Yan ang Ebanghelyo. Yung kanila malayo sa Ebanghelyo eh. Sinasabi lang nila Ebanghelyo. Pero false gospel yung kanila. Hindi nagtuturo that Christ is the Messiah, that Jesus is the Messiah or the Anointed One or the begotten Son of the Father. Totoo. Sapagkat yung Ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol, yung Jesus na siyang Kristo ay mula sa Ama. Dalisay. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay mula din sa Diyos, hindi sa ating sarili. Yan po'y kaloob ng Diyos. Walang taya. Ito ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Subaybayan ang maliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos na ipaglilingkod ng mahal na obispo o Sinando Quillaw. Dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Brighten up your day with Live TV's Daytime Channel of Blessings. Oras ng Katotohanan, Monday to Saturday at 8:30. Sure Word from Monday to Thursday. And Home Free Radio on Fridays and Sundays. Ayan po, atin pong napakinggan ang marka
the mark of the second coming of Christ, na hinatid po sa atin ng ating minamahal na Bishop Osinando Quillaw, ang area coordinator ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Worth, Manila, lokal. Ano po? Yan. Si Bishop Osinando Quillaw. Salamat, Panginoon, sa iyong Word of God na dala ng iyong lingkod. Nawa, yung mga manood ng video ito, nawa, magkaroon sa kanila ng liwanag ang tunay na haral na kung saan pinaksa niya ang marka o the mark of the second coming of our Christ. At sinabi niya rin na mag-ingat sa mga bulahan na nagsilitaw ngayon sa ating mundo. Kung meron may tunay, merong bulahan. Yung bulahan yung mali po yung turo. Minensyon din ni Bishop po si ano po. Makikita nyo, pinaksyan niya rin yung bansang Israel noong May 14, 1948 itinatag ang bansang Israel. Napakatagal na panahon po pala nakalipas. Almost 1,900 years o 800 years at saka po nagkaroon ng sariling bansa. Ano po? At ngayon, yan po yung nagiging problema ngayon ng ating panahon ngayon na digmahan ng Hamas laban sa Israel. Ano po? Kasi po yung Palestine, hindi po nagkaroon o yung mga Hamas na nandun po sa Palestine. Ano po? Sige, hanggang dito na lamang kaibigan. I-share mo lang ha. Para naman po makatulong tayo sa iba upang yung liwanag na salita ng Diyos ay dumating sa kanilang buhay. Sapagkat ang tao, pag hindi magliwanag yung salita ng Diyos, automatically nasa kadiliman yan. Unless na ang isang tao, bubuksan niya po ang kanyang puso at isip sa salita ng Diyos. Doon po papasok yung liwanag na salita ng Diyos. Pero hanggat hindi mo binubuksan, hindi mo, hindi mo binubuksan ang puso mo at isip mo sa Diyos, malayo pong papasok yan. Ano pa? Kaya tandaan nyo kaibigan, para yung liwanag. Kasi po, sabi sa 119, verse 105, basahin ko po, sandali kukunin ko po yung Bible. Ito po, hinahanap ko lang po. 119, 105. Ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong darahanan, liwanag na tumatanglaw. Ayun, ano po? Ano daw po salita ng Diyos? Liwanag na tumatanglaw. Kaya kaibigan, pag senior mo ito, malay mo yung mga makapanood. Ano po? Magkakaroon sila ng tanglaw sa kanilang buhay. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ano po? Meron pa rito, tignan lang po natin pandagdag lang. Sandali po Ito. Kawikahan 30, verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Yun, nananalig. Hindi pala na mananampalataya. Nananalig sa Kanya. Ano daw po yung salita ng Diyos? Mapapanaligan. Kanino? Yung mga naniniwala sa Panginoon Diyos. Ito po, amen. Ang binasa ko po,
God is good all the time. Kaibigan, share mo naman. God is good. Amen? Amen.